Ayan. With the lens daw. So, ang title po nito ay Double Tongue. Piece po siya ni Rick Smith and ipepresent po siya ngayong umaga. Sana may present ko po siya na maayos. Ayan, double tongue. Sinearch ko siya sa Google. Ano ba yung ibig sabihin ng double tongue? Base po yan. Tinagalog ko na lang para mas daman-daman po natin. Ang sabi po ay mapanglinlang. Mapagkunwari, may dalawang mukha sa pananalita. Taong nagsasabi ng isang bagay dito, the other naman doon sa isang iba naman yung sinasabi niya. So, yan. Mapanglinlang, pagiging dalawang mukha, at mapagkunwari, hindi tapat at hindi mapagkakatiwalaan. Sobrang bigat pala ng ibig sabihin ng double tongue. Nung inano ko nga kasi ko, bigat naman nito. Mas mabigat. English po yun, pero yung tinagalog ko sa ay, mas mabigat. Mas mabigat siya sa Tagalog. Ayan. So, ang tanong ko dito sa PC Rick, sino nga ba ang makakapagpaamo sa dila? Ano po ibig sabihin ng makakapagpaamo? Makakapag-control? Yung po ba yun ibig sabihin ng makakapag-control? Kaya po ba ng tao? Yung iba sabi, kaya kontrolin yung dila ko. Pero pag nandun na siya sa peak na galit niya, ayun na, nandun na, nasasabi niya na yung mga gusto niyang sabihin talaga. May isang biblical writer po dito, sabi niya dun sa servant niya, magbigay ka ng best dish. Sabi niya sa servant niya. Binigay ng servant niya ay dish of tongue. So, totoo naman po may dish of tongue kasi sinearch ko sa Google, meron ko talagang dish of tongue? Tongue ng ano? Kasi hindi ba ako nakakakain eh. So, pagtingin ko, okay, tongue ng beef, and malaki siya, since malaki siyang hayop, so malaki din siya. And pagtingin ko, tongue talaga yung itsura. And kung imagine mo, parang nakakaano siyang kainin. Pero, delicacy talaga siya. So, best dish siya, sabi ng servant, kasi pwede siyang makabless ng happiness, ayan, magbigay ng, makatanggal ng kalungkutan, makapag-cheer ng mga nalulungkot na puso. Best dish talaga, best dish siya. And sabi naman nung sabi din niya, sige, worst dish naman ang bigay mo sa akin. Ang binigay ng servant, dish of tongue pa rin. Yun pa rin. Kasi, ang tongue naman daw, kahit nakakapag-bless siya, nagbibigay ng happiness, nakakasakit din siya. Okay, nakakasakit siya ng puso, hindi man siya literal, hindi siya physical, destroy reputations, nakakasira ng pamilya, communities, at ito, mas malala, nation. Nagkakaroon ng war. Siyempre, tongue yung communication natin, pang-communicate natin. So, dyan din nanggagaling yung war. So, ang key-text po natin, makikita sa Proverbs 21:23, ang sino mang, sabi po ni Solomon, yung Proverbs, ito, pag binabasa ko yung Proverbs, lagi ako nito sinasampal. Kasi lagi siya, lalo na pag translate ko sa totoo, ano siya eh, like, ito ka talaga. Ay, parang sakit naman, sobrang natatamaan talaga. Sabi po ni Solomon, ang sino man nag-iingat ng kanyang bibig at dila, ay mag-iingat ng kanyang sarili sa mga kapahamakan. Kaya, totoo naman po, kung ano yung mga sinasabi natin, yun yung mangyayari sa atin, di ba po? So, tatlo lang naman po yung content na aking ngayon. Our words matter, how to use our words, and transform your tongue. Base po sa statistic, dito po sa piece ni Rick Smith, ang average person daw ba nakakapagsalita ng 11 million words a year? Yan, 11 million. Paano po yung madaldal? Doble. Meron po, yung mami ko po, may kwento siya, lagi po niyang inuulit-ulit yung kwento po nila ng daddy ko. So, kahit sino, so parang pag maririnig, ayan na naman si Mami nagkwento. Ayan na naman yung kanilang love story. So, 11 million words a year, kapag 65 ka, 715 million. Sobrang dami. Kung pwede lang po i-transfer, i-translate sa money, ang yaman na natin. Tama po ba? Ano po tayo, 715 million. Okay, our words matter. Mahalaga po ang ating mga sinasabi. Totoo naman, kasi yun yung ginagamit natin para makapag-communicate sa tao. Dapat tayo mag-speak ng positively, sabi ng Proverbs 18:21, ang dila ay may kapangyarihang magdala ng buhay o kamatayan at ang mga marunong gumamit nito ay aanihin ang bunga ng kanilang mga salita. Aanihin. Kung ano yung sinabi mo, yun yung mangyayari. Nababasa ko po yun. Kapag lagi mo sinasabi, yun yung mangyayari sa'yo. Maganda ako. Kaya lagi sinasabi, maganda. Pag sinasabi mong mabait ako, magiging responsible na ako, yun yung mo. Kaya sasabihin natin, tamad ako, tinatamad ako ngayong araw, ganyan. Yun yung mangyayari talaga, yun yung iaano ng body mo.
Okay? Mahalaga ang ating mga salita, lalo na sa Panginoon. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng bawat tao ang bawat salitang maingat na kanyang binitawan. So, babalikan pala ng Panginoong Jesus ang ating mga sinabi. Kung nagsalita tayo ng ganito sa ating kapwa, nakasulat, parang sinasabi sa akin ni Mami, lagi tayong meron tayong Book of Life, and then doon nakasulat yung ating mga ginawa, ganyan. Sa Matthew 12:36. Lahat po yan mahalaga sa Kanya. Akala natin, maliit lang siya na kasalanan. Akala natin, yung pagmumura lang, yung mga inaano ng Panginoon, parang kinokondemn niya, ganyan. Hindi pala, meron din ditong binanggit na idle words. IDLE words. Ayan. So, sinearch ko sa Google, ito daw po ay mga salitang pabaya. Walang kapuluhan at walang silbing pahayag na walang nadudulot na anumang mabuting layunin. So, ayan. So, parang mga, hindi lang siya yung magmumura ka, ganyan. Ito po yung types of idle words. Gossip and whispering. Ayan. Chismis. Ayan. Yung unang pagbigay sa akin ni Sister Gina, ayan, maganda yun lang ginari sa mga chismosa. Aray ko, Sister Gina. Sabi ko, tama-tama po tayo dito kasi one way or another, hindi naman natin maiwasan, di ba po? Ito daw po ay sharing private news or secrets about someone who is not present. So, tamang-tama, tayong lahat. Hindi ko na po inaano, lahat na po tayo. Okay. And complaining, grumbling or speaking with a bitter or unhappy heart. Kasama din po pala yun sa idle words. Yung nagre-reklamo ka lagi, ay ano ba itong trabaho ko? Ang hirap-hirap, ganyan-ganyan. Ay, ito ba, magpapasok na naman ako, gigising na naman ganyan. When in the first place, pinag-pray mo na magkaroon ka ng work. Diba? Di ba po? Pinag-pray mo yan. So, dapat ipagpapasalamat mo lagi. So, pag nagko-complain ka, idle words na pala po yan. Sunod po is hasty speech. Ano po yan? Talking quickly without thinking first or caring about the result. Siguro, isa po yan sa mamatay na ako ngayon. Parang yun yung naisip ko, hasty speech. Tama po ba? Yung bigla-bigla niya na lang nasasabi na, isusumpa kita. Ay, ganun po. Bigla-bigla niya na lang nasiisip na, kunwari, nag-ano po siya, nag-accuse siya na, ay, ganyan ka talaga eh, ay, ganyan si ano eh. Bigla. Katulad po nung sabi kanina sa Sabbath School, yung, porket may freedom of speech ka, sinasabi mo na lang basta-basta, di ka nag-iisip. Tama po. Sunod po is empty flattery, giving fake praise to trick or please others for personal gain. Okay lang naman mag-flattery, or okay lang naman mag-compliment, pero yung, alam mo sa sarili mo na, hindi ka naman talaga natutuwa sa kanya, inaanoan, inuuto, parang gano'n. So, uto. Yeah, inuuto mo lang siya para meron kang mapala sa kanya, parang gano'n. Pero pag wala ka na mapala, yun yung wala ka nang pakialam sa kanya, yun yung mahirap po. Idle words na rin po yan. So, sunod po is careless exaggeration. Ayan, yung mga OA magkwento. Na, ay, ganito nga kalaki yung ano ko eh, nakuha kong ano eh. Ganun po, di ba? Idle words na pala yun. So, yun yung mga, nung inano ko po doon, sabi ko, okay, kasama na pala yun sa isa sa mga makasalanan para sa Panginoon. Okay, nakakount na pala siya as idle words. Parang iniisip natin, maliit lang naman, di ba? Ano lang naman yun ang Panginoon, overlook ba? Pero ang sabi po dito, Jesus was fully aware of the devastating nature of our words. Okay, He is fully aware. So, words are incredibly powerful and it matters to God. Yan, importante sa Panginoon ang bawat salitang sinasabi natin. So, second po is how to use our words. Kung binanggit na po dito yung mga type of words na makasalanan ng Panginoon, ito naman, paano naman natin gagamitin yung mga salita? Number one, meron po limang ano po yung binanggit niya po dito, 5 ways. Una po is refrain from attack words. Yan, attack words. Hindi nais ng Diyos na gamitin natin ang ating mga salita bilang sandata. Nais niya na gamitin natin ang ating mga salita upang maging pagpapala sa iba. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. So madalas nagagari to kapag may kaaway tayo. Tama po. Ako po, lumaki po ako sa talagang maingay, nanay-tatay ko, nag-aaway. Yung tatay ko, hindi naman talaga siya Adventist, ganyan. So ako lumaki po talaga ako na talagang na, hindi kami siyasaktan ni Daddy. Hindi talaga. Palo? Wala.
salita talaga. Sobrang maano po talaga siya magsalita. Masakit ba? Ganon. Kung yun yung way niya na para masaktan ka niya talaga. Which is yun yung na-adapt ko. As in, sobrang maldita ko po. And then, kapag may nangaaway sa akin, yun yung way ko talaga na para maparamdam ko sa'yo na nasaktan mo ko. Sasaktan din kita, ganito ka, ganito, ganyan. Para mag-iisip ka ng way na talagang babaon eh. Ganon po. So, hindi ko siya pinagmamalaki, pero inaano ko naman siya, wino-work out ko naman siya, lalo na sa mga kapatid ko. Kasi, syempre, ako yung panganay. Ako yung lagi nagsasabi sa kanila, ganito gawin mo, ganyan. Hanggang sumabot na kami sa point na talaga nagsaktanan na kami nung mga kapatid ko, nag-iyakan kami, and drama and all. And then that point, actually, parang saktong-sakto ako to sa akin eh. Kasi lately lang po yun. Lately lang kami talaga nagkaroon ng commotion ng mga kapatid ko. And then, yun nga, nagkaroon po kami ng commotion ng kapatid ko. Sabi niya, ate, tama ka naman, pero ang sakit nung, ang sakit daw nung way ng deliver ko, ganyan. Kasi syempre, masakit din sa akin na hindi sila oh wow, sabi ng anak ko, gawin siya. sorry. Okay. Sabi niya, tama ka naman, pero yung way ng deliver. Kasi nga, syempre, that time, sobrang galit na ako. And, yun, malalaman mo na, okay, sorry. Sorry naman din, nagsorryhan naman kami, di ba? Nagsorryhan naman kami. Okay, Mateo 5:44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at pinalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, which is marahirap po sa ating gawin. Pero bilang mga Kristiyano, yun naman talaga yung dapat natin gawin. Di ba po? Unless hindi natin ipag-pray, hindi talaga natin mararamdaman yung forgiveness. And ito talaga na-experience ko talaga to. And galit talaga ako dun sa tao na po yun. Ang sama talaga ng loob ko. And hindi ko siya pinansin for siguro sabihin natin 1 year. Hindi ko pinansin yung galit na nararamdaman ko. And then syempre, sisimba ka, narinig mo, hindi talaga, masama yung loob ko eh. Ganun eh. Pero sabi ko, okay, sige, I try to. Eto na nga, nagkaroon kami ng ng kapatid ko. Sige, sabi ko, Lord, sabi ko, kung ano man nasabi ko sa kanya, sana mapatawad niya ako. And sana patawarin ko din siya. And totoo po, buwan talaga siya. Nakita ko ulit siya. And nung nakita ko siya ulit, ang gaan na. Parang gano'n. Sabi ko, okay, thank you Lord. Thank you for this peace na binigay niyo sa akin. Refrain from gossips. Yan, refrain daw. Iwasan daw po natin ang chismis. Okay, may kwento po dito na sinabi. Meron daw isang binatilyo na siya ay inakusahan ng isang matandang lalaki. Hindi siya inakusahan eh. Actually, kinalat ni matandang lalaki, ni old guy, sa neighborhood nila na si magnanakaw. Sabi. Alam niyo ba, nagnanakaw yung bata yan. So nakarating sa police kasi nga, kinalat niya na eh. Ay, balita namin, ikaw yung isa sa mga magnanakaw dito, sabi gano'n. Eh di kinulong si Boy, kunwari sabihin natin si Ben, kinulong si Ben. Pagkakulong kay Ben, napatunayan na wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan kasi syempre totoo naman na wala naman siya ginawa. Paglabas ni Boy, ang ginawa niya, si Tatang naman yung kanyang kinasuhan. Sabi niya, bakit? Sabi dun sa korte, comment lang naman yun. Sabi nga, hindi naman yun nakakasakit. Sabi gano'n, it's just comment. Parang gano'n. Sabi ni judge, okay, sige, bago kita sintensyahan, umuwi ka, isulat mo sa papel lahat ng sinabi mo tungkol kay Ben. Sulat mo sa papel. Pagkatapos, gupit-gupitin mo, ikalat mo doon sa kalsada. Ginawa naman ni Tatang. Okay, bumalik ka sa akin kinabukasan. Kinabukasan, sabi ni judge, asan yung mga papel na kinalat mo? Sabi gano'n. Sabi ni Tatang, paano ko makukuha yung nakakalat na yun? Sabi gano'n. Sabi, ganyan ang ginawa mo kay Ben. Sabi gano'n. Hindi mo na babalik ang mga panirang ginawa mo. Sabi gano'n. Sa gayon din paraan, ang mga simpleng komento ay maaaring makasira sa dangal ng isang tao hanggang sa puntong hindi na ito maibalik. Kung wala kang mabuting masasabi tungkol sa isang tao, mas mabuti pang huwag ka na lamang magsalita. Ang nagbubunyag ng mga lihim may mahilig manira sa pamagitan ng chismis, kaya't layuan mo ang taong madaldal. Madaldal. Sino ba madaldal? Wala namang madaldal po dito. Proverbs 20 verse 9. Ayan, si Proverbs na naman. So ito na po, madalas po to nangyayari to sa social media. Yan, napansin ko yan. Sa social media, tama po, ay si ganito, buntis daw, ganyan. Tapos tayo, babasahin naman natin, uy, sino daw yung buntis? Ganyan. So, yun na, blind item.
tayo naman yung mag-entertain naman tayo na, oy, si ganito daw, tapos ikakalat natin. Masama pala po yun. So, sabi dito, isa sa how to use our words is umiwas sa chismis. Okay. Pangatlo ay use clean words. Ang pagkakaroon ng maruming bibig ay hindi dapat ipagmalaki. May mga salitang hindi nararapat sabihin. Okay. Ano po ba yung mga salitang hindi nararapat sabihin? So, sinerge ko po dito. Mga clean words at mga foul words. Okay. Foul words is yung pagmumura. Yan. Pagsasabing wala kang kwenta, ang taba-taba mo, phrases, yan. Wow, abusive, like walang nagmamahal sa'yo, hanggang dyan ka na lang, wala kang patutunguhan, ganyan. Yung po yung mga foul words na hindi naman talaga natin sasabihin, kailangan ng sabihin. And then yung clean words daw is yung encouraging words. Ang galing mo ngayon ang galing nung ginawa mo dun kanina, ayan, very good ka, pag-pray kita. Ayan daw yung dapat natin sasabihin. Paano kung ano po, kunwari, mali yung ginagawa niya, paano po natin sasabihin yon? Nakikita natin na mali talaga yung ginagawa niya. Paano po natin masasabi yun in a clean word? Paano po, ay kapatid, huwag ka na magsigarilyo kasi nakakasama yan. Ganun po, di ba po? Tama po kapatid, huwag ka nang kumain yan kasi may sakit ka, lalala yung sakit mo. Ayan, yung mga ganun. Parang may tone ba? May tone. Clean words yon and clean tone daw. Okay. So, yun yung pangatlo po. Let your words be gracious, seasoned with salt, sabi po sa Colossians 4:6. Kapag isipin mo mabuti, sabi nga, isipin mo mabuti, sasabihin mo kung nakakasakit yan sa kapwa mo. Number 4, use truthful words. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:35-37, sa halip ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi. Sapagkat ang anumang higit pa rito ay nagmumula sa masama. Naniniwala ang mga tao sa ating mga sinasabi. Sinisira ng pagsisinungaling ating kredibilidad. Malamang na sa bandang huli ay mabubunyag din tayo kung gagawin nating ugali ang pagsisinungaling. Ayan. So, use truthful words. So, meron din pong kwento dito binigay yung si Rick Smith. Sabi niya, meron daw isang lalaki, ay may isang babae na gustong bumili ng manok. Yan. Pero itong si Butcher, isa na lang yung manok niya. Pero syempre, na nasa freezer yun, hindi naman alam ng lady. So, kinuha niya yung manok niya. Sabi ni Butcher, 2 pounds. 2 pounds daw, yung bigat. Sabi niya, wala ka na bang mas malaki dyan? Sabi nga na, ang ginawa ni Butcher, kinuha niya si manok, binalik niya sa freezer, kinuha niya ulit, nilagay niya sa timbangan, at sabi niya, 3 pounds na. Sabi gano'n. Sabi ni lady, okay yan, kunin ko 2. Sabi niya, oh my God, yung Butcher, sabi niya, isa lang yung manok ko naman talaga. So, nalaman ni lady na nagsisinungaling ka, suki. So, from then on, wala na siyang suki. Kasi hindi siya nagsasabi ng totoo. Katulad na lamang nung pag nabili kami ng bigas. Yan. Sobrang hirap makahanap ng bigas dati na talagang kasi iba-iba sila. Yung iba hinakaluan, ganyan. May halo na. Bumili si mami ng bigas, naalala ko yun. Bumili siya bagong tindahan, bumili siya ng bigas sa bayan. Tapos sabi nung saan yan, ganyan yan. Dinorado, something like that. Yung magandang bigas. Pag-uwi niya po, ay talaga namang ma-brown siya na matigas. Sabi niya, bumili siya 10 kilo. So parang doon kay mami sabi, napakasinungaling naman nung tindahan na yun. And then yung tindahan na po yun, binalikan po namin, nakikita ni mami wala nang nagsarado na. So ganun po yung nangyayari kapag hindi po tayo nagsasabi ng totoo. Tama? Siyempre, pagsisinungaling natin na para lang may bumili sa atin, magsisinungaling tayo. Sabi, use words with truth. Speak with intent and mean what you say. Kung ano yung kwento or kung ano yung nangyari, yun yung sasabihin. Kasi di ba po, tayo umuurong yung ating nation or yung ating civilization dahil na rin sa mga nangyari last century. Tama? Yung mga nangyari sa history, ganito, ganyan.
Yung mga nangyari sa history, sinusulat sa libro, and yun ay truthful na sinasabi sa atin. Diba po? So, kapag tayo magre-relay ng message, totoo lang ang sasabihin natin, ganito ang nangyari, ganito ang nangyari. Parang kung yung doktor magsabi sa'yo, ano naging sakit mo, magsisinungaling ka ba? Paano ka gagamutin? Diba po? So, kailangan, in every way, magsasabi tayo ng katotohanan. Last po is use edifying words. Ayan, malalim. Edifying. Ano ba yung edifying? So, yun ay encouraging words. Okay, nakakagaan, nakaka-uplift, nakakataas ng ating moralidad. Yung ating mga dapat na sinasabi. Huwag lumabas sa inyong bibig ang anumang maruming pananalita, kundi ang mabuti lamang na nakakapagpatibay ayon sa pangangailangan upang magbigay ng biyaya sa mga nakakarinig. Biyaya. Yan. Hindi curse. Hindi insulto. Biyaya. Ang ganda-ganda mo ngayon, ang ganda ng ginawa mo ngayon. Dito, madalas ako nakakarinig talaga. Dito sa ating simbahan, yan. Lagi nakakarinig ako ng encouraging words dito. Lalo na paminsan, pagbaba ko, si Lolo, wala si Lolo. Si Lolo, Maning, ang galing, ginawa mo doon, ganyan. So parang doon ako na-encourage na, may nakaka-appreciate ng ano ko. So parang mas natutuwa, magpatuloy-tuloy pa. Tama po? Diba? Our words can have an incredibly positive effect. Don't underestimate the value of encouraging words. Kahit maliit lang yan, paminsan, may simpleng salita lang tayo na mabanggit na hindi natin alam dun sa isang tao na bagsak na yung kanyang araw. Meron tayong magandang nasabi, hindi natin alam na yung isang salita natin na sinabi yun, yung nagbuhay sa kanyang araw. Naintindihan niyo po? Like, kunwari, sabihin natin, ang galing mo, ginawa mo to. Pero buong araw, hindi maganda yung araw niya. Parang gano'n. And then at the end of the day, may narinig siya na, may nagpuri sa kanya. Parang ang sarap pakinggan noon, na yun yung sana na papasok sa utak niya na, may nagpuri sa akin, nag-appreciate sa akin. And then last po is transform the tongue. Guide your mind, guard your heart, and grace your tongue. So, yung ating mga sinasabi, yun daw po ang papakita kung ano yung nilalaman ng ating puso. Kung tayo ay laging negative din yung lumalabas sa ating bibig. Tama. Nagsisimula daw po ito sa ating puso. Sabi ni Jesus, ang mga salitang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at mga ito ay nagpupuri, nagpaparumi sa pagkatao ng tao. Matthew 15:18, ayan. Your tongue doesn't create what's in your heart. It reveals it. Okay. Kung ang puso mo ay punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit, punong-puno ng pagkadismaya, yun din yung lagi mo mababanggit sa kapwa sa araw-araw. Diba? Kung ito naman ay punong-puno ng positiveness, kaligayahan, yun nakakahawa yun eh. Yun yung mas magandang ipanghawa natin sa iba na magandang mga salita. Instead, kung tinignan natin yung bad situation, mas maganda kung tignan natin yung good sa bawat isa. Kanina nga sabi sa Sabbath School, always have a benefit of the doubt. Ito sinasabi dito ni Daddy sa akin. So may magandang bagay naman din yung sinasabi ng tatay ko sa akin. Pero lagi yung sinasabi yon, benefit of the doubt. Gumagaling ka naman yung Daddy ko. Sabi niya, magbigyan mo ng benefit. Ano ba yung benefit of the doubt na yan? So siya may ko, okay, so hindi ka basta-bastang mag-iisip. Baka kaya niya nagawa yun kasi may nangyari, o kunwari, sa araw na ito, naging masungit siya. Kasi pala, nung araw din na yun, may nangyari hindi maganda sa kanya. Di ba po? Kasi hindi naman talaga siya masamang tao. Yun yung sinasabi ng kapatid ko, hindi tayo masamang tao, meron lang tayong masamang situation na nagkakaroon tayo ng masamang reaction. And then pag nagkaroon tayo ng masamang reaction nun, hindi naman huli ang lahat. Ito nga yung part na to, change the heart. Kasi hindi natin ma-fix ang problema ng mundo kung hindi natin i-fix ang sarili natin. Kasi nagsisimula yung lahat sa ating puso. So mag-ingat na huwag magsalita ng hindi muna nag-iisip. Maglaan ng sandali bago magsalita. So THINK, think. Isipin mo, ito ba ay totoo? Totoo ba yan? Ito ba ay nakakatulong? Ito ba ay nakaka-inspire?
Or ito ba ay kailangan? Necessary ba yan? Or ito ba ay mabuti? Yan. So tayo, bilang mga tao, lagi tayo nag-fall sa ating mga kasalanan. Araw-araw tayo, di ba? Kaya nga sinasabi, araw-araw ka din mag-devotion, araw-araw ka din mag-pray, araw-araw ka din magbasa ng Bible. Kasi syempre, mga ano na tayo hindi naman tayo perfect Only God is perfect. Kaya always stop in God's help. Lagi tayong hingi ng tulong sa Kanya and hayaan natin na ang Panginoon na magbago sa atin. Sino ang makakapagpaamo sa dila ng tao? Yung tanong ko kanina, sino ang makakapagpaamo ng tao sa dila ng tao? Walang iba kundi si Jesus lang. Si Jesus lang ang makakagawa nito at hayaan mo siyang baguhin ka. Hayaan mo siya in a what way? Okay, alam mo na nagkamali ka, alam mo na nagmumura ka, pero alam mo na mali yun. Di ba po? So, dapat, ano gagawin natin? Ipag-pray natin, di ba? Ipag-pray natin na, Lord, change my heart, change my speech, kung ano mang pwede kong sabihin, make me positive, make me, help me to look the positive in others. Yun. Kasi hindi natin kaya. Yun yung ako hindi ko naman talaga kaya. Kasi nga, lumaki ako ng ganon. Lumaki ako na talagang ako ng mga salita, ganyan. Nung nag-away nga kami ng mga kapatid ko, sabi ko, sorry, sabi ko gano'n. Kasi, ganito yung nangyari sa akin. Kasi, parang lumaki ako ng ganito. Sabi ko nga, na hindi nyo naman nakita yung mga nakita ko, hindi nyo naman na naranasan yung mga naranasan ko, parang gano'n. So, I'm trying naman, sabi ko. Pero, sabi ko, nag-sorry ako sa kanila kung ganito na yung, kung nasasaktan na kayo. Kasi, on my end naman, pasaway naman talaga. Kasi, alam niyo po yun, yung pasaway na mali na sila, and inaano pa nila, alam mo yun, di ba? Alam niyo yung ganon, like, paulit-ulit ba? Paulit-ulit. Nga, sabi ko sa kapatid ko, kasi sabi nung isa, sabi niya, eto, sige nito, sinasalitaan mo pa ng ganito, nasa pinakamababa na siya ng ganyan. Sabi ko, hindi mo alam kung paano ako nakiusap sa kanya, na maging maayos siya nung una. Kumbaga, nag-accumulate na lang, umabot na lang kami sa point na paulit-ulit hanggang sa, naaalala na nila yung sinasabi ko, ay masama, ay masakit. Parang ganon. So, masakit naman sa part ko, na gusto ko lang sila maging maayos. Pero yun nga, nakita ko pa rin naman na nasaktan na sila, and then sabi ko, okay, sige, medyo ito-tone down. Yun na, ito-tone down ko yung way ko ng ano ba tawag gusto si Jim? Pag sa kanila, pagpapaayos, pagsasaayos sa kanila. Parang gano'n. Ito-tone down ko yung pag-tolerate, hindi tolerate. Basta yun po, yung pagdisiplina, ayun, pag-tone down ko yung pagdisiplina, kasi basically, para na akong magulang sa kanila Di ba po? Magulang sa mga kapatid ko, kasi nga ako yung, panganay. Kahit naman nandyan si daddy, parang ako na rin yung nagmamanage sa family. Para sa mga panganay, sino ba panganay dito? Yan. Yan, sino ba panganay sa inyo? Yun yung parang role ng eldest, na parang isa kang nagmamanage ng family. And hindi mo naiwasan yung mga salita mo, nakakasakit na pala din sa iba. Tama naman siya, though may part na nakakasakit. Sabi nga kanina sa Sabbath School, tama ka nga, pero nagiging arrogant na. So, tamang-tama, lahat po, mula Sabbath School hanggang ngayon, tamang-tama sa akin. Ako talaga po, tinatamaan. Okay, tap into God's help. So, ito na nga po, yung pinag-pray ko, pag-pray po din natin ang bawat isa, pag-pray na din po ako. Ayan. So, last po is, sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung sino man ang kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Lumipas na mga dating bagay, narito, dumating na ang mga bago. Okay, so naintindihan po natin ang ating mga salita, yung pag-chismis, pagsalita ng ganyan. So, i-refrain na natin yung mga attack words. Ayan. So, sana po, meron na ibahagi ko na maayos po sa inyo ang aking ang peace po na ibinigay sa akin ni Sister. Maraming po salamat. Ito po ang aking dalangin.